So you know, for today's video is ipakita ko sa inyo na naman ulit ang ganda ng Iloilo, lalo na sa kailang mga river esplanade. Kasi marami tayong mga kakasubscribe lang, no? Kakapunta na sa ating channel at hindi pa nila napanood siguro yung ating mga previous contents about Iloilo City. So this time, let's all witness the beauty of Iloilo City, the city of love, right here at Iloilo City, no? Tas bukas dinagyang festival na sila. Grabe yung kailangan no? Festivities, nakakatuwa kasi ayun, nag-enjoy yung kasama ko dito. Tapos nag-Viva Pet Senior pa siya kanina. O sa mga hindi taga Iloilo City, mga first time manood sa aking channel or kakasubscribe lang, ito ha, ang ganda ng Iloilo City. Hindi lang sa mga esplanada, marami, no? Meron silang mga ilog, meron silang mga tulay, basta marami silang mga magandang makikita din sa lugar nila. Tapos malinis siyempre ang lugar. Tapos mga tao, no, magaling yung mga driver, lalo na sa mga driver, nakakatawa. Talagang magaling sila makipag-usap sa mga pasahero. So from here sa may Esplanade Iloilo, I love Iloilo City. Punta tayo sa may Old Capitol. Yung Old Capitol na yan, tinawag siyang Old Capitol kasi mayroon ng bago. Hindi na siya diyan hindi ko alam kung saan banda ang New Capitol. Baka meron kayo idea. Hindi ko siya masyadong tinandaan, no? I didn't pay attention about that information or kung saan man ngayon ang yung pinakalitalye kung saan yung bagong Kapitolyo nila ngayon. Pero kayo nga, dahil bago kayong nag-subscribe, kakasubscribe nyo na sa akin itong mga nagdaang araw, linggo, buwan o taon. So at least ito na, no? Kung mahilig kayo mag-travel, mahilig kayo mag-explore, isa sa mga hobbies ninyo ay mamasyal, no? Sumakay ng eroplano o barko or bus by land. So subukan yung pumunta ng Iloilo City at mamasyal, araw man o gabi. Talagang mapapahangak at mamamangha sa kailang dedikasyon para mapanatiling maganda, maayos ang kailang syudad. Ang mga tao dito, sa totoo lang sa mga hindi pa nakapanood ng mga video ngayon lang at wala pang ideya sa Iloilo City, basta yung kailang syudad ay unique, kakaiba sa mga syudad natin, sa mga syudad ninyo, sa mga syudad namin. Kasi iba yung nila kumbaga parang priority or expertise talaga nila yung paganda, mag-beautify ng halang syudad, which is very effective din naman kasi nga marami din silang mga turista, marami silang natatanggap na tourist money. Kaya ayun, isa sa pinakamayaman sa Pilipinas ang Iloilo City in terms of asset, no? Number 6 sila na naungusan nila ang Mandawi City, Cebu and Cebu City, na kung saan lagi ang pasok sa top 10. Naunguna like top number 4, number 5 si Mandawi Cebu City, ay Mandawi City, Cebu and Cebu City, no? So number 6, 5, 6, basta magkasunod yan talaga lagi, kung hindi man 5, 6, 6, 7 ganyan. So this time wala na sa listahan si Cebu City, ang natira na lang ay si Mandawi City sa panghuling pwesto or pangsyam, no? Tapos si Davao City nasa number 8 pa rin. Hindi man nakapasok si Davao City sa top 5 sa assets na yaman, pero lagi siyang consistent siya na nasa top 10, like mga number 8, number 9, parang minsan yata number 10. Ngayon number 8 ulit si Davao City. So yung ganyan ang Iloilo City, maliit lang yung nila land area, para lang silang City of Manila or City of Makati, something like that, no? Kaliit. Parang nga siya parang piraso ng Metro Manila na nahiwalay napadpad sa Kabisayaan region. Or ayun, di ba? So siya, maliit lang yung kanyang land area, tapos maliit lang din ang population. Pero siksik liglig sa assets ang lugar nila. Ito, number 1 asset na rin 'to eh. So yun, maraming mga dito, mga taga rito na nagdadala ng mga kaibigan. So lahat ng mga promotion sa Iloilo, through social media, sa mga vlogger na nagva-vlog, no? Mga local, mga Filipino man o mga international, mga foreigners na nagva-vlog sa lugar. So talagang lahat, no, napapamangha. Isa na ako doon, napapahanga sa syudad nila. Like nung hindi pa ako napunta dito, di ko alam na wala akong kaalam-alam na meron palang ganitong lugar or syudad sa Pilipinas na yan ang aesthetic, ang style.
Nakakatawa, di ba? Kasi yung mga syudad kasi natin, typical na mga metro cities, ano lang, ipataasan ng mga building, patayogan ng mga skyscrapers, padamihan ng mga business districts, padamihan ng ano pa ba, no? Basta mga building. Pero dito sila focus, hindi lang sila nakafocus sa mga matataas na gusali, nakafocus talaga sila sa pagpapahalaga, no? Sa ano tawag dito, environment. Oo. Pinapanatili nila yung mga green spaces, mga greeneries, pananim, lahat. Oh, so yung mga taga rito, kung may mga depression man, kaunti lang, no? Napaka minimal siguro, minimalist or napaka rare na mga kaso na may mga nagpapa yan, nade-depress. Oh, pero di ko alam yan, akin-akin lang yan, kumbaga hula-hula ko lang. Binasi ko lang siya sa ganito kasi di ba pag may mga greeneries, talagang yung tao hindi made-depress. Tingnan mo yung mga nasa Middle East na mga Pilipino, di ba? Ang daming mga nagpapakamatay, ang daming mga gustong magpatiwakal kasi nga ang lungkot ng lugar kasi wala kang makikita kundi puro gray. So pag gray means malungkot, pag green means alive, lively, may buhay. Di ba ganoon? So kung Davao City, life is here. So sila naman, city of love. Oh, di ba? So ang taong walang pag-ibig ay namamatay. Di ba? Wawa. Oh, so Davao City, life is here kasi Completos Recados ang Davao City. Dito naman sa Iloilo City is city of love. Ibig sabihin, mapapaibig ka sa lugar. Tapos depende, no, kung may mamit ka ng mga Ilonggo, Ilongga, pwede ka rin mapapaibig sa kanila. Pero city of love means yung lugar. Talagang yung puso mo talaga mapaganoon, mapapamangha kayo, no? Kaya kung meron kayong opportunity, kung meron kayong means, meron kayong pagkakataon, chance na makapunta ng Iloilo, try nyo, grab nyo na. Kasi iba ang experience na andito ka sa Iloilo. Iba yung iba yung experience personal kaysa sa mga napapanood lang. Ito ha, Kapitolyo nila, ang ganda, oh. Basta yung ibang syudad nga nagpapatayugan ng mga skyscrapers, mga gusali building. Si Iloilo City focus sa pagpapanatili ng kagandahan ng kalikasan, di ba? Magandang malinis na ilog. Paano naging malinis yan? Yung may isda. Pwede ka manghuli, di ba, sa ibang lugar. For example, Manila. Yung lugar sa Manila may mga isda doon, pero tingin ko hindi siya pwedeng kainin kasi sobrang polluted. So, samantalang dito, ang isda nila dito ay pwedeng kainin, pang-ulam. Oo, masipag ka lang mamingwit. So, ano na siya, no? Recreational activities na siya. Recreational purposes. So, talagang siya, nakatulong para ma-ensayo ang iyong utak. Mamingwit ka. Balanse yan eh. Kumbaga parang, di ba, estimate mo na, basta yung aura, parang magdasal kayo, no? Ayan, kukuha, yan, isda na to, isda, kuha, huli. Parang ganun. Example lang yan. Basta magandang activity yung fishing. Walking, cycling, running, jogging, madami. So maraming pwedeng gawin sa lugar na talagang mapapahanga ka pag pupunta kayo dito. Jogging, walking lang, tambay-tambay, kwentuhan sa mga kasama. Suot ka na sa ganong mga activities dito sa Iloilo City. Basta iba ang syudad nila, unique. Akala mo, di ba, parang nagsasayang sila ng pera. Kasi sayang yung pera, pinapagawa nito, di ba? Tapos binibili ng pintura para kulayan yung mga kalsada, kulayan yung mga pader, yung mga wall, mga painting, murals. Pero yan pala, isa yan sa nagpapadagdag income nila dahil nga sa mas maraming maiinggan yung pumunta rito. Dahil nga sa napaka-aesthetic ng style ng Iloilo City. So ano siya, unique. Pagpapahalaga sa kalikasan at sa mga tao by giving enough public and open green spaces, open for all walks of life, for all ages. Ang galing. So that would be all. Thank you for watching and bye bye. Happy Dinagyang Festival. Viva Pit Senyor.